Welcome to Kalusugan Tips Channel. Our topic for today, 8 pagkain na akala mo healthy pero hindi pala. Disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang payo ng mga doktor. Mas mainam kung kayo po ay may karamdaman, kayo po ay kumonsulta sa inyong doktor. At syempre, para sa ating topic request and shoutout requests, maaaring mag-like, subscribe at mag-comment. Tara! Simulan na natin. Ang ating tip number 1, flavored yogurt. Nagmumukhang healthy dahil may probiotics at galing sa gatas. Naku, pero maraming flavored yogurt ang mataas sa asukal. Minsan kasing tamis pa ito ng dessert. Naku, paano pa naging healthy kung saksakan naman pala ng asukal? So kapag sobra ang sugar intake, tumataas ang risk ng weight gain. At hindi lang yon, pati blood sugar problems. So, hindi na siya ganun ka-healthy kung halos kalahati ay asukal. Mas okay ang plain yogurt at ikaw na lang ang magdagdag ng prutas para kontrolado mo ang tamis. Kaya ingat-ingat sa inyong mga binibili sa ating mga suking tindahan or supermarket. At syempre dapat laging tatandaan, titignan ang food label or yung tinatawag natin na nutritional label para ma-double check ninyo kung ano nga ba ang laman nito at kung ano nga ba ang contents, dahil baka mamaya healthy ko no, pero sobrang tamis naman pala. Sa ating tip number 2, granola. Ito ang madalas itong binibenta bilang fitness food, ika nga, no? O pang breakfast ng mga health conscious. Pero maraming granola ang may dagdag na asukal, syrup, at mantika. Nako, imaginein mo, no? Unang kagat, akala mo healthy, hindi pala. At syempre dahil sa calorie dense ito, mas mabilis kang makakaipon ng sobrang calories kahit maliit lang ang serving. So, nakakalito dahil maliit tignan pero mas mataas pala ang energy content. Dahil ito po ito talagang kailangan gawin natin, no? Basahin natin ang nutritional label or nutrition label at piliin ang low sugar option. O gumagawa na lang siguro tayo sa bahay para mas kontrolado natin yung ingredients, yung tipong homemade na lang, DIY. Kaya pagdating kasi sa ganitong klaseng bagay, tulad kanina ng yogurt, ang dami nating gustong gawin na paraan sa pagpapapayat or pag-lose weight, yun nga lang, hindi naman pala ganun nagiging effective kasi kung ano yung ginagamit mo na akala mong healthy, hindi naman pala. So sa ating tip number 3, kahit 100% fruit juice pa ang label, ito po uulitin natin, nakalagay po sa lalagyan, 100% fruit juice, okay? Yun ang nakalagay sa label. Wala na itong fiber na nasa buong prutas. Okay? So, mas mabilis din itong pataasin ang blood sugar. Okay? Kumpara sa pagkain ng buong prutas. Kasi madalas isang baso lang ay pwedeng katumbas ng ilang pirasong prutas sa asukal. Imaginein mo yun. Hindi mo namamalayan na parang umiinom ka na rin pala ng matamis na inumin. Mas mabuti pa rin kainin ang prutas, no? Yung buong prutas para may fiber at mas mabagal ang pagtaas ng sugar sa dugo. Tandaan, hindi ibig sabihin na nakalagay ay 100% fruit juice ay healthy na. Ito naman ang ating tip number 4, energy bars or cereal bars. Naku, ang dami nitong nabibili sa mga supermarket, sa mga healthy store, yung sa mga lalo na pag mga malapit sa counter na, no, sa cashier, meron pa niyan yung sa mga gym, okay? Okay, so ito importante malaman natin, ang energy bars o cereal bars, no, ay madalas may high protein o high fiber. Nakalagay po yan dyan, madalas may label na high protein o high fiber. Pero kapag tinignan mo ang ingredients, nako, balik na naman po tayo. Punong-puno na naman po ito ng sugar at artificial additives. So, hindi pa rin talaga healthy, no?
Para lang din siyang candy bar na may konting dagdag na protein. So, hindi sila automatic na healthy dahil lang sa health section sila ng grocery nakalagay or doon sa nakalagay siya sa lugar na kung saan parang pag tinignan mo, ay, naku, mukhang makakatulong to sa katawan ko, healthy talaga. Okay? So, piliin ang bars na may maikling ingredient list. Okay? At mababang sugar content. O mas mainam kung whole foods ang kainin. Ayun. So, importante sa mga subscribers natin at mga nakikinig na hindi po porket nakalagay yung mismong energy bar sa mga counter ng mga health section or healthy corners, talagang healthy na. Okay? So, energy or cereal bars, talaga naman, minsan, kung ano pa yung dapat nakakatulong, yun pa yung medyo saksakan pa ng tamis. At syempre, kapag dumarating ka sa point na gusto mo talagang seryosohin yung isang bagay, kailangan malaman at aralin mo rin talaga yung mga ganitong klaseng mga healthy kuno na pagkain, pero hindi naman pala talaga. Pero syempre, bago ang lahat, kung kailangan mo ng pera pampagamot, mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interes. Kaya ano pag hinihintay, click the link in our description box at mag-apply na. Mag-Finbro na. Sa ating number 5, mga kaibigan, this is low-fat peanut butter. Naku, napakasarap nga naman. Peanut butter. Paborito ko rin po yan, lalong-lalo na nung mga panahon na ako'y elementary, no? Primary at saka secondary, yung mga pambaon-baon, pang snacks. Pero ito pala ang totoo. Kapag tinanggal ang fat, kadalasan dinadagdagan ito ng sugar at additives. Naku, para bumalik ang lasa. Sa huli, hindi rin pala ganun kalaki ang natipid mo sa calories. Ang natural na peanut butter ay may healthy fats na kailangan din ng katawan. Hindi lahat ng fat ay masama. Mas mabuti ang natural na peanut butter na walang dagdag na asukal at hydrogenated oils. Yan, kaya kailangan, tignan nyo po ulit yung mga ingredients na nakalagay. Sa ating number 6, vegetable chips, no? 'Di ba? Pag narinig mo vegetables, naku, healthy yan. Pag narinig mong vegetable chips, parang alternative yan doon sa mga junk food or mga hindi healthy na snacks. Pero, sabi nga kasi, dahil vegetable ang pangalan, yun ang akala natin healthy agad. Pero, karamihan sa vegetable chips ay deep fried at mataas ang asin. So, ibig sabihin, naku, lagot na naman tayo. Pinirito na, okay? Tapos, mataas pa yung sodium, edi ganun din. So, hindi rin talaga siya healthy. Nawawala pa ang karamihan sa nutrients ng gulay kapag piniprito at inaasinan ng sobra. So, sa totoo lang, parang regular chips lang din sila. So, gawa lang sa vegetable, pero hindi siya talaga sobrang healthy. So, kung gusto mo ng crunchy na snack, subukan mo yung mga baked or air-fried na vegetables. No, yun yung madalas na pwede mong gawin sa bahay para kontrolado mo yung mantika tsaka yung asin. At syempre sa ating number 7, nako, meron kasing mga umuuso, syempre na hindi maiwasan, yung fruits, ilalagay sa parang blender, gagawin siyang smoothie. Okay? So, meron kasing nabibili na. Pag sinabi nating store-bought, yung talagang gawa na siya, made na siya. So, ito ay mukhang healthy, pero dahil may prutas, tapos minsan may mga green ingredients, di ba? So, celery or kung ano pa man yan. Pero marami kasing commercial smoothies ang may dagdag na syrup. Naku po. Hindi lang yan. May ice cream pa. O sweetened yogurt. E di, ganun din. So, in short, talaga namang yung smoothie mo smooth na smooth kasi matamis, di ba? Minsan mas mataas pang sugar nito kaysa dun sa mga soft drinks, no? Dahil liquid, mabilis din itong maubos at hindi gaanong nakakabusog. Kaya kagawa lang tayo ng smoothie, gumamit na lang tayo ng prutas, no? Prutas, gulay, tapos as much as possible, wag nang dagdagan ng asukal. Para naman syempre hindi naman siya, kumbaga gumawa ka ng something healthy, babawasan mo pa yung pagiging healthy niya. So next naman sa ating number 8. Okay.
Naku, number 8 natin, last but not the least, salad. Wow, sarap. Healthy. Kaso, ang daming dressing. Ako guilty ako dyan sa mga ganyang klaseng pagkakataon. Ang sarap nga naman kasi, no? Yung tipong magdi-drizzle ka, tas minsan dumarating yung point, sobrang dami na nung nalalagay mo, hindi na siya dressing. Sabaw na po siya. Ayan. So, oo, healthy ang gulay. Pero kapag nilunod mo na sa creamy dressing or croutons at processed meat, ganun din. Tumataas din ang calories at sodium. So, hindi rin talaga healthy. Ito pa, ang dressing ay madalas may hidden sugar and unhealthy fats. Isang heavy drizzle lang ay pwedeng magdoble ng calorie ng buong salad. So, imaginein mo yun. Mas piliin ang light vinaigrette, okay? O maglagay lang ng kaunting olive oil at lemon para mas kontrolado mo lang ang lasa. Minsan kasi doon tayo nakakalimot. Yung akala natin, laging kailangan ang mga healthy food ay sobrang sarap. Naku, kadalasan nga po, kung ano ang healthy food, yun ay madalas pinakawalang lasa. Kasi bakit? Wala po masyadong asin, wala masyadong asukal. Kung ano yung mga masasama at bawal, yun po ang tinatanggal or yun ang wala doon sa mga healthy food. So, importante na tayo po ay maging aware, magkaroon tayo ng konting kaalaman sa mga ganitong klaseng bagay kasi baka mamaya kabaliktaran na pala ang ating nagagawa. Once again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa inyong mga topic request at mga shoutout request. Maaari po kayong mag-like sa aming video, mag-subscribe at syempre mag-comment down below. Once again, maraming salamat at magkita-kita tayo sa ating mga future videos. At syempre, kung ikaw naman ay mahilig mag-travel, ano pang hinihintay? Mag-Klook na. Klook Pass up to 45% off. Boracay, 1 pass for multiple attractions. Kaya, ano pang hinihintay? Mag-Klook na.